Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 7 katao sugatan sa salpukan ng SUV at truck sa Cauayan City. Mga driver at konduktor ng bus sa ilang terminal sa Hilagang Luzon sumailalim sa surprise drug testing. Pag-overnight, ipinagbabawal sa ilang sementeryo. At ang asong nag-gate crash at naki-18 roses. Trending! Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga driver at konduktor ng bus sa ilang terminal sa Hilagang Luzon sumailalim sa surprise drug testing. Tutukan sa report ni CJ Turida. Sinuyod ng mga otoridad ang mga terminal ng bus at van sa Baguio City kaninang umaga. Isinailalim sa random drug testing ang mga driver at konduktor. Masigurado natin na hindi sila gumagamit ng drugs. Kapag ang driver ay under the influence ng drugs, hindi tayo nakakasigurado sa safety ng mga passengers natin. Inikot ng K9 dogs ang terminal at mga bus unit, pati ang mga bagahe ng mga pasahero. Talagang yung riding public yung concern namin dito. Kaya tinitingnan din namin yung mga safety requirements like yung mga fire extinguisher, tatlo yan battery, ganun sana, yung tires. Nagsagawa rin ng surprise drug testing ang PIDEA Regional Office 1 sa mga bus driver at konduktor sa Vigan City Central Terminal at sa Ilocos Sur kahapon. Katuwang ng PIDEA ang LTO Regional Office 1, Regional Highway Patrol Unit 1 at Vigan City Police Station sa aktibidad. Sa kabuuang 70 mga driver at konduktor na sumailalim sa drug testing, 2 ang nagpositibo sa initial screening. Dadaan pa sila sa confirmatory testing at drug dependency examination. At kung mapatutunayan na gumagamit sila ng illegal na droga, i-revoke ng LTO ang kanilang mga lisensya. Bukod sa drug testing, nagsagawa rin ng sweeping operation sa mismong terminal, mga bus at bagahe ng mga pasahero upang matiyak na walang nagpupuslit ng illegal na droga. Hinigpitan din ng LTO ang road safety advocacy ngayong undas. Para masigurado natin yung kaligtasan ng ating mga mananakay at gumagamit ng ating kakalsadaan. Alerto naman daw ang mga tsuper sa kanilang mga biyahe ngayong undas. Dapat yung kondisyon yung katawan ng driver, tapos yung kondisyon din yung sasakyan. Kasama si Ron Taniedo, CJ Turida, One North Central Luzon. Atin namang alamin ang pinakahuling sitwasyon sa mga bus terminal sa Dagupan City. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, dito sa isang bus terminal dito sa barangay Mayumbo, Dagupan City ay makikita na medyo dumarami na yung bilang ng mga pasahero na pauwi papuntang Bolinao, Pangasinan at Alaminos City, Pangasinan. Gayunman ay may mga nagpapahabol din kanina na mag-book ng kanilang biyahe pauwi upang hindi na raw makisabay pa sa haba at hassle ng pila bukas October 31. Sa pakikipag-usap naman natin sa terminal master nitong bus terminal ay nabanggit na simula bukas hanggang November 2 ay asahan na raw ang doble na bilang ng mga pasahero dito sa kanilang terminal. Gayunman, napaghandaan naman daw nila ito. May mga oras na rin na fully book na ang biyahe papuntang Pasay at Isabela na maaaring mahirapan daw sa maaring mahirapan daw yung ilang mga pasahero. Gayunman, may mga bakante pa naman na pwedeng sakyan yung mga maabutan o madadatnan dito na pipila sa kanilang terminal. Tuwing umaga ay nagkakandak din ng inspeksyon sa mga babiyahing bus ang Land Transportation Office. Gayon din na nakabantay ang LTFRB upang siguraduhin na ligtas na babiyahe ang mga pasahero pauwi sa kanilang mga probinsya. Muli namang nagpaalala ang LTO sa mga pasahero na maaga
maagang magtungo sa mga terminal at lagi ding magbaon ng pagkain, tubig, gayon din ng payong, lalo na't nakararanas tayo ng mainit na panahon, gayon din ng masamang panahon. At para sa mga drivers naman, magbaon po tayo ng mahaba-habang pasensya, lalo't panigurado na simula bukas ay magiging mabigat muli ang daloy ng trapiko sa mga kalsada. Yan muna ang mga latest na balita mula rito sa Bus Terminal, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Naglaan ng mga parking area ang Poso Bangaldan para sa mga bibisita sa sementeryo sa Bangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. May mga tinukoy na designated parking area ang lokal na pamahalaan ng Bangaldan, Pangasinan upang matiyak ang maayos na daloy ng mga sasakyan ngayong undas. Hihigpitan din ng Public Order and Safety Office ang kanilang paninita sa mga motoristang paparada sa mga hindi angkop na lugar, lalo na sa mga magtutungo sa mga sementeryo sa bayan. Pinaghantan nga namin yung dinagdagan namin yung pwersa at ito nga sa likod ko ay kasama yung mga task force tuda natin. Nang sa ganun, ready na. Libo-libong katawang inaasahang dadagsa sa mga sementeryo sa bayan ngayong undas. Tututukan ng mga traffic enforcer ang mga kalsada sa paligid ng sementeryo kung saan nangyayari ang bottleneck ng mga sasakyan. Sa November 1 at 2, inaabisuhan ang mga motorista na pumarada sa harap at likod ng Municipal Plaza o sa simbahan na malapit rin sa plaza. Pumayag din ang pamunuan ng Bangaldan National High School na gawing paradahan ang paaralan lalo't mas malapit ito sa mga pampubliko at pribado mga sementeryo sa bayan. Ito naman po ay properly coordinated ng Barangay Council ng Barangay Gilig at ito naman po ay taon-taon po nating ginagawa. Kaya raw ma-accommodate ang humigit kumulang 200 na sasakyan sa loob ng paaralan. I-park po natin ng maayos ang ating mga sasakyan para sa ganun ay mas maraming sasakyan ang ma-accommodate sa araw na yan. At syempre, Clego tayo, clean as you come and clean as you go. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Base sa inilabas sa abiso ng LGU Calasiao, suspendido ang pasok ng mga empleyado ng munisipyo ngayong Huwebes, October 30. Ito upang bigyang daan ang fogging activity para sa kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa at ng publiko na nagpupunta sa mga tanggapan para sa iba't ibang serbisyo. Samantala, hindi mga aswang o multo, kundi mga anghel, santo at santa ang nagtipon sa conversion of St. Paul Parish sa San Pablo First, Lubao, Pampanga ngayong Halloween season. Imbes na mga nakakatakot na karakter, nagbihis ng santo ang mga bagets at mga young at heart na naki-trick or treat sa parokya. Pero sa halip na trick or treat, God bless you ang kanilang bati. Kinagiliwan ang suot ng mga batang gaya ni Little St. John Paul II na may matching perula. Ang baston na simbolo ng pananampalataya ng Santo Papa. Hindi rin nagpahuli ang ka-look-alike ni St. Raphael the Archangel na tila handang maghatid ng mensahe ng kabutihan. At syempre, hindi rin nagpahuli sa listahan ng mga santo ang sariling atin na si San Pedro Calungsod. Bilang bahagi ng selebrasyon, bumuo ang mga parokyano ng isang living rosary kung saan mismong mga deboto ang nagsilbing beads ng rosaryo. Sabay-sabay na nagdasal bilang isang pamilya sa pananampalataya. Ayon sa simbahan, ito'y paraan upang maipadama sa kabataan ang tunay na diwa ng kabanalan at ng araw ng mga santo na isang pagdiriwang na malayo sa katatakutan, kundi puno ng pag-asa at inspirasyon. Isang paanyaya rin ito na parangalan ng mga naging tapat sa Diyos at tularan ang kanilang buhay ng pananampalataya. Yung talagang essence naman kasi ng Halloween ay tungkol sa kabanalan. Yung bisperas ng araw ng mga banal. Kaya binabalik namin yung true essence ng celebration na ito. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Nasugatan ang driver ng SUV at 6 na iba pang sakay nito kabilang na ang 2 menor de edad matapos na sumalpok sa kasalubong na truck sa bahagi ng National Highway sa barangay Silawit, Kawayan City, Isabela kahapon. Sa investigasyon ng PNP, napansin daw ng driver ng truck na bahagyang umagaw ng linya ang kasalubong na SUV kaya sinubukan niyang iwasan pero nasagi pa rin ng SUV ng truck. Wasak ang ilang bahagi ng SUV. Naisugod sa pagamutan ang mga sugatang sakay nito. Hindi naman nasaktan ng driver ng truck. Lula ng truck ang rice husk o ipa at patungong Alicia, Isabela. Wala pang pahayag ang driver ng truck at mga sugatang sakay ng SUV. Arestado sa search warrant operation na isang caretaker ng fish pond sa Dagupan City. Tutukan sa report. Arestado ang 46 anyos na lalaki sa search warrant operation ng Dagupan City Police Office sa Sitio Russia, Barangay Bunuan, Binloc. Kinilala ang suspect na si alias Dong, caretaker ng fish pan at residente ng parehong barangay. Nakuha sa operasyon ang nasa 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 136,000 pesos. May nakuha rin na ilang drug paraphernalia. Mahaharap sa kaukulang kaso ang suspect na wala pang pahayag. Isang resurgent high-value target drug personality ang naaresto sa bypass operation ng PDEA at PNP sa Batac City, Ilocos Norte pasado alas 5 ng hapon noong Lunes. Kinilala ang suspect sa alias Darwin, residente ng Barangay 14, Bungon, Batac City. Nagkuha sa suspect ang 6 na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia at pera. Nabawi rin ang bypass money na ginamit sa operasyon. Sinisikap ng GMA Regional TV na magkuhanan ng pahayag ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. CJ Torida, One North, Central Luzon. 24 oras na ang bentahan ng mga bulaklak sa Baguio City. Presyo ng mga bulaklak halos doble naman ang itinaas. Mula sa Baguio City, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras na to ay nagsisimulan dumagsa yung mga bumibili ng bulaklak dito sa Baguio City. 24 oras ng bentahan ng bulaklak sa Chongsan Harrison Road sa Baguio City. Dagsan ng mga mamimili. Gaya ni Gina, maaga siya nagtungo sa lugar para mamili ng mga ibibenta ring bulaklak. Kumpara kahapon, halos doble na raw itinaas ng presyo at halos wala na rin mabiling bulaklak. Siyempre, tumataas-taas na yung mga galing sa baba. Marami na, yun na, steady yung price tapos tataas-taas pa. Ayon sa mga nagbebenta ng bulaklak, bigla raw tumaas ang demand ngayong araw. Marami raw kasing mga mamimili mula sa Maynila ang dumiretso sa mga flower farm at doon direktang namili ng bulaklak. Ang resulta, wala na halos sa tirang bulaklak na ibibenta sa Baguio City. Ito, kahapon ito, 100. Ngayon 170 na. Ngayon kahapon 120, ngayon 200. Kumukulang ang dinadala sa ibang lugar. Katulad na sa Maynila. Nagulat din daw ang ilang magsasaka sa bigla ang dami ng buyers mula sa Maynila at maging sa ibang probinsya. Tumaas ngayon, ma'am. Pero baka mas lalo pa bukas, ma'am. Kasi yung mga iba direct na Manila. As of 2 p.m., nasa 200 hanggang 350 pesos ang kada bungkos ng Malaysian mums. Habang nasa 350 hanggang 400 pesos ang chrysanthemum. Nasa 250 hanggang 600 pesos naman ang isang dosena ng white anthuriums. Habang nasa 200 hanggang 250 pesos ang isang bundle ng radus. Naglalaro naman sa 100 hanggang 600 pesos ang basket ng assorted flowers. Chris, dahil sa may kataasan ng presyo ng bulaklak at inaasahang tataas pang presyo hanggang bukas, ay merong mga ibinibentang flower arrangements na affordable o pasok sa budget ng ating mga kapuso. Gaya na lamang ng mga flower arrangements na nakalagay sa mga basket, sa mga vase at meron din yung mga nakabouquet. Gaya na lamang ng mga flower arrangement ito, Chris, nasa mga basket na siya ay nagre-range sa 80 pesos hanggang 100 pesos. Meron din yung medyo mas maraming mga bulaklak. Ito naman ay nasa 250 hanggang 300 pesos at yung mga ganitong klase naman ng flower arrangements o yung mga nakabouquet na ay nasa 200 hanggang 400 pesos ang kada bouquet. So maraming pwedeng pagpilian na klase ng bulaklak na pwedeng bilhin na pasok sa budget ng ating mga kapuso. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Baha
ang kabilang sa ilang iindahin ng bibisita sa sementeryo sa ilang bayan, gaya sa Hagonoy Public Cemetery sa Bulacan, kung saan puno na ng lumot, basura at delikadong bubog ang baha. Ayon sa local officials, ang baha sa sementeryo ay galing sa umaapaw na ilog tuwing high tide. Sa ngayon, naglalagay ng mga harang sa sementeryo para pigilan ang pagpasok ng tubig. Samantala, maaga na ring bumisita ang ilang mag-anak sa Catholic Cemetery sa Samal, Bataan. Ang ilan naglinis at nagtayo ng mga tolda para panangga sa sikat ng araw. Puspusan na rin ang pag-aayos at paglilinis sa mga puntod sa Cabanatuan City Public Cemetery sa Nueva Ecija. Nagsisimula na kasi ang pagdagsa ng mga bibisita para sa undas. Mahigpit din ang pagbabantay ng mga otoridad sa labas ng sementeryo. Naglagay na rin ng water truck sa harap ng sementeryo para sa libreng tubig mula sa lokal na pamahalaan. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Baguio Public Cemetery, ininspeksyon ng pulisya. Mahigit sa 200 pulis idineploy sa sementeryo. Narito ang report. Maaga nagbantay ang mga pulis sa Baguio Public Cemetery kaninang umaga. May mga pulis sa bukana at iba rin ang mga nag-iikot sa loob ng sementeryo. Iba rin ang mga nagmamando ng trapiko sa lugar. Nagsagawa rin ng inspeksyon ang mga pulis sa sementeryo. Nakabukod ang entrance at exit sa Baguio Public Cemetery. Meron ding special lane para sa mga senior citizen, PWD at mga buntis. Meron na po tayong mga designated personnel. I-inspect po yung mga laman po ng mga bag nila at yung mga ipapasok po nila sa loob. Para sigurado po tayo na wala po talagang makapasok ng mga pinagbabawal na item. Mahigit 200 na pulis ang nakadeploy sa Baguio Public Cemetery na pinakamalaking sementeryo sa syudad. 9 na hektarya ang lawak ng sementeryo at nasa mahigit 15,000 ang nakahimlay na yumao sa lugar. Ayon sa BCPO, inaasahang aabot sa mahigit 30,000 ang bibisita sa sementeryo simula ngayong araw hanggang sa weekend. Merong designated parking area pero pakiusap ng otoridad na hanggat maaari ay sumakay na lang sa public transport. Meron po, kaya lang limited po yung mga slot dito. So kung sino yung mauna, suswerte po nila. Meron din po dito sa bandang Kuisan at saka sa dito sa may Recoletos. Dagsa ang mga bumibisita sa mga sementeryo. Kung last day na talaga, pwede naman maglinis pa ng uno pero parang wala nang hassle sa uno. Papasyal ka na lang, titignan mo na lang. Bukas po, bebiyahe rin po kami sa another na, opo. Ngayong araw po, dito rin kami para at least kahit papano na mapapasyalan na rin po namin sila. Simula bukas, mahigpit ng ipagbabawal ang paglilinis sa sementeryo. Alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi bukas ang sementeryo sa Baguio City. Bukod sa mga sementeryo, babantayan din ng otoridad ang mga tourist destination sa syudad. Asahan daw ang dagsa ng mga turista sa Baguio ngayong undas. Sa nakalipas na mga araw, naglalaro sa 17 hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Barangay visitation schedule hindi na ipatutupad sa mga sementeryo sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Bumisita sa Calasiao Municipal Cemetery ang 84 anyos na si Nanay Carmen kaninang umaga. Dito nakahimlay ang kanyang yumaong asawang si Tatay Cesar. 2008 noong pumanaw ang asawa ni Nanay Carmen, pero sariwa pa rin daw ang kanilang alaala sa isa't isa. Siyempre, asawa mo siya, dinainis mo. Naalala mo yung kahapon na. Hindi tulad noong kasagsagan ng pandemya hanggang noong nakaraang taon, nagpatupad ng barangay visitation schedule ang lokal na pamahalaan. Pero ngayong taon, tinanggal na ang per barangay na pagbisita sa sementeryo.
Gusto din natin kasing mabigyan ng sapat na oras yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung galing pa ng malayo, na makapaglaan din ng oras at mabisita din yung mga yumaong mahal nila sa buhay. Bago pa ang undas, nagkaroon na ng clean-up drive ang lokal na pamahalaan sa sementeryo. Nagsagawa rin ng flashing at fogging operation. Nagdagdag ng karagdagang ilaw at naglagay rin ng solar lights. Pero ipinaalala pa rin ng otoridad na bawal ang overnight sa sementeryo. Bukas magtatayo na ng mga public assistance at first aid station sa mga sementeryo sa bayan. Meron pong strategic post ang ating mga PNP and BFP para po masigurado na yung mga kababayan po natin ay maayos ang kanilang pagdalaw dito sa ating bayan. Paalala ng otoridad sa mga magpupunta sa sementeryo, bawal ang matatalim na bagay tulad ng kutsilyo, ice pick at iba pa. Bawal ang alak, paputok, maiingay na bagay tulad ng radyo o speaker, pagsusugal at pagkakalat ng basura. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. May bagong GMA Afternoon Prime na susubaybayan ang mga kapuso, ang House of Lies. Pagbibidahan niyan nila Beauty Gonzalez, Mike Tan, Martin Del Rosario at Chris Bernal. Ayon kay Beauty, excited at thankful na siya sa new project. Matatandaan the last project ni Beauty ang Prinsesa ng City Jail. Looking forward din siya na makawork si Chris na first time daw niyang ma-meet. Sabi naman ni Chris, ready na siyang magbalik kontrabida na na-miss niya. Sa Artikulo 247, huling napanood si Chris bilang kontrabida. Ngayon, malapit na siyang mapanood ng mga kapuso na makikipagtarayan kay Beauty na isa raw sa mga idolo niya. Si Mike naman, senior na nagkaroon siya ng workshop bago sumabak sa taping. Balik Afternoon Prime din si Martin at inaming gusto niya raw ang karakter niya rito. Kasama rin sa cast sina Kokoy De Santos, Jackie Lu Blanco, Kyla Davis, Angel Cadaw at Gio Mana sa direksyon ni Jerry Lopez Sineneng. Nakadeploy na ngayong araw sa mga pampubliko at pribadong sementeryo ng Dagupan City ang mga kawani ng BFP upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga bibisita sa sementeryo sa nalalapit na undas. Mahigit 30 na kawani ng BFP ang idineploy upang mag-ikot sa mga sementeryo sa lungsod at umantabay bilang first aid responders. Samantala, 100% na ring prepared ang Dagupan City Police Office ngayong araw alinsunod sa kanilang Implan Kaluluwa 2025. Deployed na sa mga sementeryo, pangunahing mga kalsada at terminals ang mahigit sa 200 police personnel ng DCPO. Pinapayo ng publiko na maging maingat sa mga kanilang gamit upang hindi mabiktima ng mga kawatan. Yung mga deployment po ng mga personnel natin, pati na rin yung mga force multipliers, nakakalat na po lahat. At nagkakaroon po kami ng mga series ng simulation exercises. Sa ngayon is gawin po natin yung kaukulang pag-iingat nang sa ganun ay maiwasan natin yung mga iba't ibang mga sakuna gaya po ng sunog. Natagpuan na kahapon ng bangkay ng isa sa mga biktimang nasawi nang mahulog sa Chico River ang sinasakyan nilang truck sa bahagi ng barangay Tokukan, Bontoc Mountain Province. Ang bangkay ng biktima ang huli sa mga biktima na nakita sa 3 araw na search, rescue and retrieval operation ng mga otoridad. Lunes noong sumalpok ang sinasakyang truck ng 5 biktima sa nakaparada mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Hanggang sa mahulog ang truck sa may 170 meters na lalim na bangin. Naunang natagpuan ng bangkay ng 3 kasama nito noong Lunes. Nakita naman ang labi ng isa pa noong Martes. Mga construction worker ang mga biktima na patungo sana sa isang project site sa Kuro-Kuro sa Danga nang mangyari ang insidente. Mga kapuso, may bagong low pressure area na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 2,025 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras pero posible pang magbago sa mga susunod na araw.
Wala pa epekto ang nasabing LPA pero magpapaulan ang iba pang weather systems gaya ng shear line, amihan at Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. May malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Isabela, Cordillera, Nueva Vizcaya at Pangasinan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Abiso naman sa mga motorista, suspendido ang Expanded Number Coding Scheme bukas, October 31. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, bisperas siya ng All Saints Day at deklaradong special non-working holiday. Sabi ng MMDA, otomatikong sinususpinde ang number coding tuwing official at special non-working holidays. Kaya naman ngayong Long Undas Weekend, paalala ng MMDA na mag-ingat at planuhin ang biyahe. Samantala, nagpaantig sa netizens ang pagiging potty crusher ng isang fur baby sa Pandi, Bulacan. Hindi man kasi invited, may sarili siyang moment sa event. Yan ang eksena ng fur baby nang una niyang isayaw ang debutant sa 18 Roses tradition. Hindi naman siya tinanggihan ng debutant at magiliw na isinayaw ang aso. Kwento ng uploader na si Jillian Barbacena Angeles, debuyan ng kanyang pinsan. At ang aso naman ay isang stray dog na pinapayagang pumasok ng may-ari sa resort. Nagde-decorate pa lang daw sila sa venue ay nandoon na ang aso at friendly pa sa mga bisita. Mga kapuso, sama-sama tayong manood ng special live stream coverage ng Undas 2025 simula bukas October 31 hanggang November 2. Mapapanood sa YouTube at Facebook channels ng GMA Integrated News at GMA Regional TV. Mga kapuso, 56 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.